Have a blessed day mga kabayan. Welcome back po sa aking channel, OFW KSA. Mag-asawang pasahero na muntik nang hindi makalis papuntang Thailand sa NAIA, inarang ng immigration dahil sa nakumpiskang bala sa kanilang bag, mga kababayan. Ang sabi niya noon, sa TV lang niya ito napapanood, pero ngayon nangyari na sa kanya mismo ang tanim bala sa NAIA Airport. At dahil nga mga kabayan sa mangyayaring insidente na ito sa NAIA Airport ay naalarma ang lahat ng mga pasahero, lalong-lalo na ang mga OFW pabalik na ibang bansa. So imposible na bumalik na naman ang balot plastic sa mga bagahe at maleta ng mga pasahero dahil sa takot nilang mataniman ng mga bala sa loob mismo ng NAIA sa kanilang bag. Kung tutusin, tama ang sinabi ng pasahero na naharang ng NAIA immigration dahil sa nakuhang bala sa kanyang bag. Dahil sino bang tangang mga OFW o Pilipino na maglalagay ng bala sa kanyang bag papuntang ibang bansa, di ba mga kabayan? At giit ng pasahero na dala niya ang lisensya ng baril niya na hindi tugma mismo sa balang nakuha sa bag niya, mga kabayan. At ang ending, hindi na sila kinasuhan ng NAIA immigration at natuloy ang kanilang flight papuntang Thailand, mga kabayan. Na posible mangyari kung hindi niya dala ang lisensya ng baril niya. Siguro malaking problema ito, di ba mga kabayan? At buti na lang meron siyang pinakitang katibayan na ang lisensya ng baril niya ay hindi tugma sa balang nakuha sa bag niya. Sabi pa ng NAIA, halos 4,000 passenger ang nakuhanan ng bala sa kanilang mga bag. Wow Ibig sabihin sa dami ng mga nag-abroad talagang nagdadala ng bala. Pero 4,000 na pasahero ang nahulihan nila ng balas sa kanilang mga bag. Posible kaya yan? Sino bang pasahero ang sasadyain na magdala ng bala sa bag? Alam naman nating mga babiyahe papuntang bansa ay masyadong maigpit sa NAIA Airport. May x-ray pa sa bag. Paano magdadala mga pasahero ng mga ganyang bala, di ba? 4,000 passengers ang nahulihan nila ng mga bala sa kanilang mga bag o maleta. Yung mga kababayan natin na nagdadala ng mga bala sa kanilang mga bag o maleta, i-comment nyo nga ang mga experience na nagdadala ng bala dyan, mga kababayan. Para alam ng mga pasahero at mga OFW kung ano bang dahilan bakit kailangan magdala ng bala para malaman ng ating mga kabayan. So what's yung mga kabayan ng mga updates sa tanimbalang ito, mga kababayan? What's yung mga nagbabagang balita nito? Babalik ang tanimbala modus sa NAIA lalo't meron na naman daw na biktima kaya mga pasahero ibinabalot na naman ang kanilang bagahe. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Balot ng plastic ang bagahe ng first-time OFW na si Jehover na babiyahe pa Australia. Doble rin ang lock sa kanyang maleta. Ang discarding ito ni Jehover, dala ng takot nang umano'y nagbabalik na tanimbala modus sa NAIA. Binalot ko na lang doon, saka pagdating dito, ganun din. Saka nilagyan ko pa rin ng cable tie para sure. Kasi sabi nila kasi pag zipper, madali lang butasan. So binalot ko na lang ganito. Usap-usapan kasi ngayon ang public post si Charity Imam. May nakuha raw na bala sa kanyang bagahe nang paalis siya pa Thailand nitong Enero. Shinare niya rin ang litrato ng bala na nakabalot ng plastic. Bagamat inamin niyang may lisensya siya para sa baril, hindi raw sa kanya ang nakuhang bala. Sa huli, hinayaan na raw siya makabiyahe. 2015 nang unang lumutang ang isyu ng tanim o laglag bala modus sa paliparan. Dito, iniipitan umano ng bala ang mga bagahe ng mga pasahero. Kapag nahuli, hihingi raw ng pera ang staff sa pasahero para sila'y palusutin para makabiyahe. Itinanggi naman ng Office for Transportation Security o OTS na may kinalaman ng kanilang tauhan sa nakuhang bala sa bagahe ni Charity. Hindi raw hinawakan ng sino mang staff ang maleta niya. Yung pasahero po yung naglalagay ng kanilang bagahe dun sa ating x-ray machine. So yung x-ray machine po, at that time, nireject po niya yung bag ng pasahero. So after ho nun, nung may na-detect po, yes po, that's the time na we have submitted the baggage po for manual inspection. Paglilinaw din ng OTS, hindi isolated case ang nangyari kay Charity. Pag-amin pa nila, marami pa rin daw nakukuhang bala sa bagahe ng mga pasahero. Ngayong taon nga lang, halos 4,000 pasahero nahulihan ng bala sa NAIA. Hindi naman sila kinasuhan at pinayagan din makabiyahe. Yung policy natin since 2016 naman po, hindi naman po nagbago. No? So once na may na-detect po tayo, normally kino-confiscate lang po yun and nire-record. And then subsequently, tina-turn over po yun sa PNP Aviation Security Group for proper disposition. Payo naman ng OTS sa mga pasahero, lalo ngayong magsesemana Santa at marami ang babiyahe. Alamin na ang mga bagay na bawal sa paliparan, gaya ng bala,
aerosols at armas. Mga kabayan, kailangan natin magdobling ingat, lalong-lalo na kung lalapag at lilipad tayo sa NAIA Airport dahil napakalaking abala kung kapag tayo nakuhanan ng bala sa loob ng bag natin o malita. Na alam naman natin na hindi sa atin ang bala na iyo, mga kabayan. Kaya baka mag-iugat pa ito ng mga pangikil at korupsyon sa airport. Kaya mga kabayan, ito ang video kung saan ang pasahero nakuha ng bala sa loob ng bag nila. Ito po ang video, mga kabayan. Watch nyo uli ang video na ito. Meron naman, sir. Ito po. Okay po, sir. Dumako naman tayo sa NAIA kung saan hindi na lang surot at daga ang problema. Pinangangambahan din daw na bumalik ang dating modus doon na tanimbala. Kasunod ng nangyari sa mag-asawang pa-Thailand na nakitaan umano ng bala sa bag. Ang sagot ng mga otoridad sa pagtutok ni Joseph Moro. Muntikan na maunsami ang biyahe pa Thailand ng mag-asawang negosyante na sina Charity nitong Enero. Sa final security check, tinawag raw siya ng mga otoridad. Ang kanya raw kasing bag nakitaan ng naka-plastic na bala. Itinanggi ni Charity na sa kanya ang bala. Pinakitaan niya rin ng mga otoridad ng lisensya ng kanyang baril na mabuti ay dala niya noon. Magkaiba po yung bala. Tsaka sabi ko hindi pa ako gumagamit ng ganyang klaseng bala. Magaganda po yung bala ko. Wala lang. Sabi niya, sige ma'am, wala namang problema, sabi niya. Pero may papirmahan lang daw sa akin to make it sure na cleared daw ako. Pinayagan naman silang mag-asawa na makasakay at wala ring kasong inihain sa kanila. Pero bago raw ang insidente, may napansin na siyang kakaiba sa airport na mag-withdraw siya ng pera. Ang daming nagtatanong, naka-civilian sila. May bumabangga sa akin. Nilapitan ko yung asawa ko. Pagkatapos ng insidente, ipinost ni Charity ang video sa social media para magsilbing babala sa publiko. Sa tanong tuloy, balik na naman nga ba ang mga insidente ng tanimbala sa mga airport? Ayon sa Office for Transportation Security, hindi raw. Tanimbala is a thing of the past. We can always present all available data and pictures plus video para mapasinungalingan namin yung sinasabi nila. Giit pa ng Office for Transportation Security o OTS, posibleng kina Charity talaga ang nakitang bala. Automated daw ang pagsala ng mga gamit ng mga pasahero na dumadaan sa automatic tray return system na hindi nahahawakan ng kanilang mga screening officers. Kapag ka yung bag merong containing suspicious item, yung computer, yung machine na mismo ang magse-separate ng bag niya. And then that baggage will be subjected for baggage inspection. It's only the time na hahawakan niya ng baggage inspector natin. Lumalabas sa atin kasi nasa bag niya eh. Pero nanindigan si Charity na hindi kanya ang nakuhang bala. Hindi, kasi meron po kaming meron po kaming license. At the same time, sinong sirang ulong gun owner ang magdadala sa loob ng airport na naka-plastic pa yung bala? Anong gagawin ko doon? Sa kabila niyan, hindi na raw magsasagawa ng investigasyon ng OTS sa insidente at hindi na rin kinasuhan ng mag-asawa. Kasi especially kung 1 or 2 pieces lang kasi marami naman nagdadala niya na sa paniniwala ng iba it is anting-anting. Daily nakaka-encounter kami ng ganitong incident. Pero paalaala ng OTS sa mga magbabiyahe lalo na dagsaan sa Semana Santa, huwag na magdala ng mga ipinagbabawal na gamit para iwas kaso at abala. Kaya the best na gawin natin mga kabayan, bago tayo bumiyahe papuntang NAIA, ay dapat videohan nyo ang inyong mga bag na chinecheck nyo ang bawat sulok at bawat bulsa. Just in case na magkaroon ng bigla ng bala ang inyong bags sa NAIA, ay malalaman natin kung sino talaga ang nagsisinungaling, di ba? Dahil gaya na sabi ng nahuling pasahero na dati napapanood lang niya sa TV pero nangyari na mismo sa kanya, di ba mga kabayan? Kaya baka sa susunod, mga kabayan, tayo naman ang mga biktima. Kaya mag-iingat po tayo lagi mga kabayan para pagbiyahe natin ay meron po tayong peace of mind. Paalala uli sa ating mga kabayan, dobling ingat po at checkin niyo po ang inyong mga gamit bago kayo umalis papuntang NAIA Airport para sigurado po tayo na walang bala na mahuhuli sa atin sa NAIA Airport. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kababayan.